bundok Apo sa lungsod ng Kidapawan. Naninirahan ang isang tapat ng lugar na kilala sa kanilang payak na pamumuhay at paggalak sa may dalang na nagbibigay buhay sa lahat ng nilig. Pinamumunuan sila ni Dato Malinda, isang taong bukas, ang puso sa mga tanda ng Diyos. Isang araw, isang manlalakbay ang dumating mula sa bayan. Tangan ang isang imahe ng Santorini. Habang sila'y nagpapahinga sa gitna ng pamayanan, napansin ng mga lumay ang ibang liwanag at kapayapaang hatid ng imahe. Hindi nagtagal, nag-ipon ang mga tao upang pakinggan ang kwento ng Batang Jesus, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang iligtas ang sanlibutan. Tahimik na nakikinig ang mga lumay sa kanilang mga puso. Nakilala nila ang Diyos na matagal na nilang inilagal, ang may dalang na nagbibigay ani, ulan at buhay. Ngayon ay pinakilala bilang Ama na nagpapamahal. Lumapit ang isang batang lumay na si Apolinay at marahang hinawakan ang paanan ng imahe. Narito ang Diyos na malapit sa amin, wika niya. Dahil dito, pinangunahan ni Dato Malinda ang pamayanan sa isang panalangin ng pasasalamat. Inialay nila ang kanilang awit at sayaw, hindi bilang pagkalingkod sa kanilang pagkakakilanlan, kundi bilang pagtugon sa tawag ng Diyos na kumikilos sa iba't ibang paraan at panahon. Mula noon, ang Santorini ay nagtala ng pananampalataya umuusbong sa Kidapawan. Isang paalala na sa gitna ang Diyos ay dumarating sa bawat tulungan sa utang na uunawaan ng puso at sa kanyang nagbibigay buhay. Ngayon, ating ipagdiwang at salubungin na may pagmamahal ang Batang Jesus na tulad na pinakita ng haluman at Kristiyano sa isang presentasyon na tinatagpo ang iba't ibang kabataan mula sa Paris Youth Ministry, Days of the Eucharist, Junior CWN at Knights of the Altar. Hango sa konsepto ni Ginoong Gerald Hilito, bigyan natin sila ng